So ayan, naikabit na natin itong bagong battery pack. So 280 ampere hours, tapos nakaparallel siya dito sa dati nating battery. Ito ay 250 ampere hours na Frankenstein battery. So ibig sabihin magkakaiba yung capacity ng laman nito. Tapos binuo lang natin, matagal na to, mag 3 years na. Tapos ito great power na 95 ampere. Tinanggal muna natin kasi wala tayong battery cable na pwedeng i-parallel. So 95 ampere hours to. Naka-standby muna siya. Tinanggal muna natin. Ito muna yung nilagay natin para makapag-charge kasi mababa yung nito charge niya. So yung ginawa natin, pinarallel agad natin siya. So ito full na siya, tapos ito hindi pa. So yun yung maganda dito sa LiPo 4. Kahit magkaiba yung capacity ng baterya, pag i-parallel mo okay lang, magbabalance din siya. So ayan, nag-charge na. Sayang kasi yung init, kaya nilagyan na, sinalpak na natin agad. So ayan yung charge niya, 68%. Hindi ba to accurate? So yung pumapasok ay 45 amperes. Nag-charge pa siya. Itong isa, puno na to. Bale, maintaining kanya lang yung pumapasok, 99%. So yan. Tapos dito yung communication cable. Yan. Yan channel pack, pero hindi ko pa na-configure tong protocol niya. Kaya error yung nasa inverter natin. Error 19. Kasi yung communication niya ay hindi pa nakaset. Hindi ko pa naset to kasi yung cellphone ko nasa bata. Naglalaro sa cellphone ko. So yan, bali dalawa sila. Dalawa yung set natin na nagcha-charge na panel. So isang string dito, tapos isa dito sa OMR na hybrid inverter. So kasalukuyang may load na aircon yan, kaya may 800 watts. Is eto 6 na 450 watts, tapos 8 580. So 2.1 kilowatt na lang yung na-harvest nito kasi hapon na, alas 3 na. Tapos ito nasa 1.2 kilowatt. So yan, sa kilometer natin 66%. So in-adjust na lang natin yung capacity nito. Bale 250 plus 280, so nasa 530 na. So need mo nang ma-full charge to para mag-accurate yung reading niya. So tinanggal muna natin ito, 95 AH na great power. So ito lang muna yung nakasalpak. So yan. So ayan, na-pair na natin yung EMS. Na-set na natin yung protocol niya. So successfully na naka-communicate na siya sa ating inverter. So ayan, tingnan mo, meron na yung icon na light. Tapos kitang-kita na yung percentage ng ating battery niya. 73%. So nag-communicate na sila. So yan na lang yung pumapasok, 1.3 direct sa load at sa battery. So ito na sa 653 na lang yung harvest. So ito yung settings natin sa JK para mag-communicate sa ating hybrid inverter. So yung yan, protocol UART protocol number 1. So yan, sa number 14, iset mo siya na number 14. Yan,
pylon low voltage. So dyan siya nakaset para mag-communicate siya sa dito sa inverter. So yan, ito yung app ng Kitchum. Yan, nasa 73% siya. So ito yung display niya, same lang. Yan, nasa 3.27 yung mga cells. Ito rin dyan sa display. Dyan. So nakaset lang yung balance current, balance trigger niya at 3.4 voltage. 2 amps yung active balancing niya. So hindi ko na siya nilagyan ng active balancer external. So yan, successful ang ating connection. So ito na yung bago nating battery, 280 ampere hours. Ito yung Frankenstein battery na 250. Ito 95 ampere hours na great power. Kapag meron na tayong nakakuha na tayo ng ganito, mas mahabang battery cable, siguro ipaparallel din natin para malaki na yung capacity natin. So total nito 530 plus 95, so mga 600 plus nito na storage na 48 volts battery pang aircon. So yan.